Hello muli mga boss, mga kaibigan. So ipa-flash ko sa screen yung view, yung last video natin na 'di ba nagsabi ako doon na pag umabot ng 500 views gagawa ko ng part 2 na kwentuhan natin. So dahil nasa 321 views na rin po siya, i-advance na natin yung part 2 story natin. Ito na po yan. So wala na pong cut, i-diretso na po natin. Ang pagkukwentuhan po natin ngayon is kung paano natin i-improve ang ating sarili, kung paano tayo mag-isip ng tama sa mga desisyon nating gagawin. Sa mga desisyon po natin ginagawa, hindi natin maiiwasang magkamali. Sabi nga, sa pagkakamali, merong kalakip yun na pagkaunawa. Kasi matututo ka nadapa ka matututo ka talaga. Parang katulad lang yan sa isang bata na sa umpisang pagkabata pa lang niya, habang naglalakad dyan pa gewang-gewang pa. Pero habang tumatanda yan, kasama ng mga pagkadapa niya, nasusugatan pa nga kung minsan sa tuhod. Pero habang tumatanda yan, lumalakas ang buto niyan. Lumalakas din ang kanyang pagtayo, ang kanyang paglakad, hanggang sa tumatakbo na siya. Hindi na lang siya basta nagumpisa sa paggapang hanggang sa paglakad ng pagewang-gewang, ang ngayon tumatakbo na. Pasensya na kayo sa video natin, meron siyang konting mga pero this coming future ayusin ko din yung gagawa tayo ng studio natin. May mga plano, marami. So muli, balik tayo dun sa ating kwento kung paano natin i-improve ang ating sarili. Umpisahan natin yan sa pagdedesisyon sa buhay. Kung minsan di natin napapansin, meron tayong mga maling ginagawa na hindi natin mismong nakikita, pero nakikita ng ibang tao sa atin. Kasi wala naman perpekto, lahat tayo nagkakamali, wala namang marunong agad. Dumaan din yan sa pagkabobo, ika nga. Alam nyo na po yan kung bakit ginagamit ko yung salitang bobo. Medyo masakit man sa pandinig, pero kung napanood nyo yung unang part ng video natin na to, kasi part 2 na po ito, maiintindihan nyo yung sinabi kong bobo. Balik tayo sa ating istorya. Kung may isang desisyon kang gagawin sa buhay mo, bago mo ito gawin, isipin mo muna siya. At pagkatapos, isipin mo uli. Ang ibig ko sabihin parang dalawang beses mo ba siyang iisipin? O kaya pwede mo rin siyang i-delay. Kung may plano ka, pagka inisip mo ngayon, ano ba to, katulad sa pagbili ng gamit, huwag mo muna siyang bibilin agad. Kasi isipin mo muna kung kailangan mo ba talaga to o gusto mo lang. Kasi magkaiba yung kailangan sa gusto mo lang. Pag binili mo yung isang bagay, hindi mo naman siya kailangan, gusto mo lang, para ka na rin nagtapo ng pera, ika nga. At eventually magiging kalat lang din yan sa sa bahay. Kasi binili mo dahil hindi mo naman siya needs. Ano mo lang siya, gusto lang. Dun sa time na yun na nabili mo siya, and then another day, lilipas ang mga araw na wala na yan. Parang kalat na lang sa bahay. In short, nagsayang ka ng pera. Imbis na yung pera na yun itinibay mo muna. Kasi kailangan meron din tayong nakatabing pera, dahil hindi natin alam ang araw ng bukas. Ang dumarating na mga panahon na bigla tayong magkasakit, biglang merong magkasakit sa ating pamilya. At least kahit pa paano, meron tayong naitagong pera na maihuhugot. Meron nga ding mga nagsasabi, sabi nga, kung may isinuksok, may madudukot, sabi nga nila.
Hindi ko alam kung anong klaseng suksok yun. Meron kasi nagsuksok ng papel. Nung dukutin na inunahan pa ng anay. Tunaw yung mga tig 1,000 tsaka tig 500. Sayang lang din. Pwede ka naman magbukas ng bangko. Sa bangko, meron ako mga alam na bangko na hindi na kailangan i-mention yung mga pangalan nila, pero mag-research na lang po kayo. Meron kasi mga bangko na 3,000 lang yung yung pinaka-deposit niya para mabigyan ka ng ATM card. 3,000. So unless dapat yung balance mo doon hindi siya bababa ng 3K. Kasi pagka bumaba siya ng 3K ganun, kumarating yung mga months, nababawasan yung yung current balance mo, nagne-negative baga. Pero kung wag mong gagalawin yung 3K, at least dinadagdagan mo lang siya ng ng 500, 100, 200. Basta hindi siya bababa ng 3,000, hindi siya magne-negative. So continue lang yun, yung pag-iipon ganun. Bakit tayo napunta na naman sa bangko? Huwag po nating isipin na pa iba-iba yung ating sinasabi. Ito ay bahagi din ng kwento natin ngayon na kung paano tayo magdesisyon sa ating sarili, kung paano natin i-improve ang ating sarili, ang ating kaisipan. Yun, nasa atin din kasi yan Kung minsan nga magkano ba yung sweldo ng ng mga manggagawa natin ngayon, hindi ko na alam kung magkano yung minimum ngayon Kung alam nyo yung minimum ngayon, comment down nyo na lang para ma-update din naman ako. Hindi, sa totoo lang, hindi ko sure kung masa 500, 550 ganun, kasi almost 2 years na rin po akong nag-exit sa sistema ng pagiging employee. Nag-switch na ako into business. Ayan, ganun. Kaya hindi ko po alam ngayon kung magkano yung yung minimum wage. So balik tayo dun sa ating kwentuhan na kung paano mag-desisyon sa ating sarili. Yan, kasama yan yung pag-iipon, pagtitipid. Halimbawa, kung wala namang masamang kumain ng halimbawa, kakain ka sa fast food. Maraming mga fast food na kainan dyan. Hindi na natin sasabihin yung mga pangalan nila, baka mabash po tayo. Kasi business din yan Ito lang sa mga taong gustong mag-improve, magtipid, mag-improve financially, spiritually, mentally, emotionally. Ito po ang ating mga i-content. Pero ipapartial po natin sila. Huwag po nating isasambulat lahat, baka ma-overwhelm po tayo. Wala rin tayong maintindihan kasi kumbaga nagkahalo-halo na. Unti-untihin lang natin. Himay-himay lang kumbaga. At least para hindi rin tayo maubusan ng content. Sa paggawa ko po ng video na ito, ito po ay base din sa aking mga karanasan. Wala na tong anong tawag doon, yung isusulat mo pa sa papel and then ipapractice mo pa. Wala na, kumbaga rekta na po. Ganun po tayo mag-content. Hindi po tayo gumagawa ng kwento, hindi tayo nag-iimbento. Ang mga sinasabi ko po ay base sa aking karanasan, sa aking mga natutunan sa buhay, sa mga ibang tao, sa mga nakasama, naging barkada, naging kaibigan, nakatrabaho, naging boss, napaglingkuran, nakakwentuhan. Yun, mga ganong istorya po ang ating content. Salamat din sa panonood ng video, sa pagsuporta. Pag-share na rin po natin sa iba para yung mga dumadanas din ng mga anxiety at depression, at least kahit papaano meron po tayong kaunting na itutulong para mailibang, lalo na yung mga nasa abroad. Yan, sigurado yung mga nasa abroad na yan, yung malayo ka pa lang sa sa
pamilya mo. Napakabigat na nun. Asang mahirap pa dun nagkumakayod ka tapos ipapadala ka ng pera, yung pinapadala mong pera hindi naman pinapahalagaan kung saan idinadala ng mga pinapadalan mo. Pero hindi lahat, hindi ko po nilalahat. Marami din dyan na marunong umawak ng pera. Pinagmamalasakitan nila yung ipinapadala ng pamilya nilang galing sa abroad. Yun nga, yung balik na tayo dun sa dati, yung kung paano tayo magdesisyon sa buhay. Yung iisipin mo siya and then iisipin mo siya ulit. Kung halimbawa bibili ka nito, halimbawa dalhin natin ito sa isang sapatos. Mantakin mo yung merong mga sapatos na nagkakalaga ng 4,000 or 5K, 6K, ganon. Yun, akalain mo ang mahal. Meron pa nga mga ano lang yan, mga nasa, kumbaga ito sinasabi kong price na to, mga nasa middle class pa lang ang mga bumibili ng mga ganyan. Iba pa yun sa mga super rich, iba yun, mahal yung mga yun, talagang merong milyon dyan, tsaka daan libo. Dito lang tayo sa sa after ng laylayan sa middle class, yung mga katulad ng mga sa mga nagtatrap, mga minimum wage or above minimum na may income. Isipin mo kung halimbawang sumasahod ka sa kinsenas na lang tayo, para hindi siya masyadong mahaba. Sasahod ka sa isang kinsenas ng nasa 8K. Yan, ganun. Sabihin mo sa senas sumahod ka ng 8K or 9K, automatic yun, na yun. Medyo paspasan na yun, nag-overtime ka na nun kung ganun yung sweldo mo, lalo na sa mga minimum wage na kababayan po natin. 8 or 9K ang salary mo sa loob ng 2 linggo, and then napunta ka ng SM niyan. Yun, tingin-tingin dyan. At siyempre nag-text yung katropa natin sa trabaho na pre, may sahod na. Nakita mo niyan yung isang brand ng sapatos, ganda. Akalain mo binili mo na nagkakahalaga ng 5,000 na hindi mo na inisip at hindi mo inisip uli. Sa tingin mo ba deserve mo yun? Sasabihin ng iba, deserve ko yun kasi pinagpaguran ko wala tayong problema doon kung sabihin mong gift mo yun sa iyong sarili, pero bawat sobra ay masama, ni sa realidad man, sa spiritual or mental. Bawat sobra ay hindi rather dito sa spiritual, hindi bawat sobra ay masama, tulad ng sa mental, maging sa pagkain, sa realidad ng buhay. Yan. Pag kasi sumobra ka, minsan ikakasama mo yung sobra, tulad ng pagbili ng gamit. Sipin mo, binili mo yung gamit, nasa 5K siya, halos 60 to 65% nung sweldo mong 8 to 9K na ibili mo dun sa sapatos na yun. Para ma-proof mo lang o maipakita sa iba na na well forma baga, to be look rich, ganun tayo mga mentality ng mga Pilipino. Napagdaanan ko din dyan, galing din ako dyan, kaya alam ko din pong sabihin, galing din ako dyan. And then enjoy it kung naandyan ka pa rin sa part ng buhay mo na yan. Pero mas okay na habang paunti-unti baguhin na natin yung mga maling sistemang nakasanayan po natin. Imbis na ibili mo ng pagkamahal na sapatos na ganyan, iipon mo na muna, kasi hindi mo alam, baka biglang may emergency dumating sa'yo, nakupuin na. Sabi na nga, yun na, magugula na lang yung mga kakilala mo. Di ba mayaman yan, kasasabihin nila, di ba ang ganda ng bakit ngayon biglang nag-aano yan, ganyan sabi. Di po ba?
Minsan meron po tayong mga ginagawang desisyon sa buhay na hindi na talaga natin napag-iisipan pa ng mabuti. Kumbaga, tira lang ng tira. Ganon. Tira lang tayo ng tira, bili ng bili, ganon. Wala tayong ipon. Kailangan may ipon ka. Meron kang tinatawag na emergency fund. Dapat alam po natin yan, yung emergency fund. So, yun. Mahalaga yun, yung meron po tayong emergency fund na tinatawag. And then, kasi kung bibili ka ng isang gamit, ako, sa thinking ko, meron akong system dyan kung paano ako bumili ng gamit Pagka ang isang gamit na bibilhin mo, hindi mo siya kayang, for example, ang halaga niya is 5K. Yan, 5K. And then ang pera mo is 10K. Hindi mo pa rin siya afford. Pero kung kaya mo siyang bilhin ng 3 beses, 5 beses, mas maganda. Afford mo siya. Pero kung yung bibilin mo is hindi mo siya kayang bilhin ng 3 ulit dun sa halaga niya, masasabi kong hindi mo siya afford. Oo, ganun. Kasi kalain mo parang binili mo siya, tinodo mo lahat. Tapos biglang may emergency dumating sa'yo. Naku po, mahirap po yun. Malalagay ka sa sitwasyong alanganin. Kaya dapat iniisip muna natin bago po natin gawin. Yan. And then ipon, tipid, magtipid tayo. Mas maraming murang pagkain dyan na healthy pa sa katawan. Punta tayong palengke, magluto tayo ng mga gulay. Mas makakamura tayo. Itlog, lagang itlog, tuyo. Yan, mga masusustansya po sa katawan yan. Kasi kailangan din nating alagaan ang ating katawan, ang ating pisikal, sarili. Hindi lang ang isip, pati rin ang katawan kailangan. Lalo na ang isip, inaalagaan din po yan. Pinakamahalaga sa lahat, ang inaalagaan din natin yung spiritual, yung pangkaluluwa po natin, inaalagaan din po natin yan. Yan po yung sa pinaka-tough, yung pag-aalaga natin spiritual, mental, physical, at syempre financial. Kailangan din nating alagaan yung financial natin. Kailangan maalam po tayo dyan sa mga na yan. Pagka nabuo mo yung mga yan, grabe, wealthy, sabi nga. Isa kang wealthy, sabi. Kasi alam mo yan naibabalance mo yung spiritual, mental, physical, and financial. Yan. Hindi naman kasi natin, ako, sa akin, baka magalit yung marami dahil breakfast na tayo, lunch na, dinner na. Ako po hindi po ako sumusunod sa ganun sa totoo lang, hindi. Kakain po ako pagka nagutom na ako. Yung tiyan ko ba pinaka-alarm. Pagkaramdam kong gutom na siya, doon kakain ako. Pero pagka hindi pa ako nagugutom, hindi pa ako kumakain. Minsan hindi mo maiwasan dahil pagka boring baga, yun yung sinasabing stress eating. Kasi pagka naranasan ko din na pagka kumain ka ng sobra tapos hindi mo naman nagagamit lahat, lalaki ka ng lalaki. Oo, as in lolobo ka ng lolobo dahil yung mga calorie deficit mo tatambak sa katawan mo yung mga pinagkakain mo, nagiging taba, ayun, lalaki. O kung natutunan din natin yan sa pagtitipid na yan, pwede makakaipon po tayo, di ba? Kung sakaling mayroon dumating na emergency sa atin, hindi natin alam, may mahuhugot po tayo. Oo, meron tayong mga kaibigan na malalapitan, pero syempre meron ding sariling pangangailangan ng mga yan.
Hindi naman komo alam mong meron tapos aasa ka dun na hihingi, ihiram. Well, hindi ko sinasabing pero mas okay pa rin yung yung tulungan natin ang ating sarili. Tayo rin po kasi ang tutulong sa ating sarili. Pangunahin dyan ng Diyos, ang ating pamilya, at higit sa lahat, ang ating din pong sarili. Tulungan po natin ang ating sarili kasi pagka hindi mo kayang tulungan ng sarili mo, paano ka pa makakatulong sa mga dapat tulungan? 'Di ba? Meron kasing talagang mga dapat tulungan talaga, yung mga walang kakayahan talaga. Hindi natin maiiwasan yung mga yan, hindi mawawala sa mundo yung mga yan kasi ginawa yan ng mga Diyos na nilikha niya yung mga mahihirap para makagawa ng mabuti yung tao, makatulong do sa mga mahihirap para pagdating po ng Judgment Day, sabi nga, ang paghukom maaari din niyang gamitin dahilan yan para iligtas ka o na biglang nagulat ka o naawa ka, ito kakaawaan kita, di ba? Kasi tingin ng iba sa sa paghuhukom na sinasabi ng Biblia nakakatakot, baga hindi po. Ang paghuhukom po punong-puno yan ng awa sa mga taong marunong maawa. Ganyan po kabuti ang ating Diyos, mga kaibigan. Siguro magtaka kayo bakit tayo napupunta sa Diyos, bakit napupunta dyan. Ito po ay hindi isang religion, wala po akong doon. Kaya ko lang siya isinasali ang Diyos dahil sa lahat ng bagay po lagi siyang nandyan. Kabahagi po ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po ako makakapagsalita dito kung hindi niya ako pinapahiram ng kaluluwa at buhay, hinga ng buhay, kasi pagka kinuha na niya sa akin wala na, patay na tayo, gano'n, diba? Kaya ang pagpuri marapat sa kanya lamang, una-una sa lahat. Salamat po sa Diyos kasi binigyan niya tayo ng buhay, ng choices in life. Ngayon gamitin naman natin ito sa tama. Huwag tayong kagaya sa iba na ginagamit yung hiram na buhay sa maling kabuhayan. Pabayaan na natin sila. Basta tayo to improve ourselves, to improve our life in this journey, sabi nga. So yun lang, napakaraming lumisyang mga kwento, pero yun lang po muna ang part 2 dito sa ating story, na yung pagka may gagawin ka sa buhay, isipin mo muna and then isipin mo ulit. Huwag po natin kalimutang palaging isipin ang mga desisyon nating ginagawa sa araw-araw. Kasi bawat ginagawa po nating mga desisyon ngayon, bukas, may impact po yan sa ating darating na future, sa buhay na darating. Meron po lahat yan. Tulad na nga lang ng pagiging gastador sa pera. Meron nga tinatawag nilang YOLO. YOLO, YOLO, sabi na you only live once, sabi. Wala po tayong magagawa sa mga may ganyang klaseng mentalidad na YOLO. Ang sa atin, sana maging practical po tayo, matuto sa financial, sa mga pagdedesisyon sa buhay. Yun lang po, and then maraming salamat po sa pakikinig ng ating kwento. Muli, kung sa loloobin ng Diyos at maging 500 views ulit ito or 300 or something, gagawa po tayo ulit ng ikatlong content. And then basta marami po tayong gagawing content na ikakalibang po ninyo, na may i-share po akong bahagi ko kung bakit ako nabuhay sa mundong to, kung bakit tayo nabuhay sa mundong to, hindi para kumain lang tapos mamatay na, hindi.
meron po tayong core gift na tinatawag. Ano ba ang dahilan kung bakit ka nabubuhay at bakit ka pa binubuhay ng Diyos sa ating mundong ito na ginagalawan? Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakitambay sa aking channel. Like and subscribe na lamang po. Salamat.